Kung sulit na pang service araw-araw ang pag-uusapan, pasok na pasok dyan ang Suzuki Smash 115. Bukod kasi sa napaka-affordable pa rin ang presyo nito ngayong 2025 talagang napakatipid kumonsumo ng gas kaya talagang sulit na sulit pang araw-araw. Kaya kung isa ka sa nagbabalak maglabas ngayon ng Suzuki Smash 115 Carb Type, so panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Okay mga tol, sa video na to aalamin natin ng specs and features and i-update ko na rin kayo kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. So meron tayong dalawang variant ng Smash 115 Carb Type, itong naka-mags at naka-disc brake yung front brake at yung isa naman ay yung spoke type na naka-drum brake naman yung front brake. So marami tayong available dito ngayon na Suzuki Smash 115 . Kaya sa mga interesado, PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text lang sa number ko. Okay mga tol, location nga pala natin is dito sa Suzuki Royce Motorcycles. Dito lang yan sa tabi ng NE Pacific Mall at ng Robinsons Cabanatuan. So pagdating nga mga tol sa presyo para dito sa naka-spoke type ay ang SRP nito ngayon ay 63,400 pesos. And para naman dito sa naka-mags ay 68,400 pesos. And pagdating nga sa looks mga tol, ito na yung pinakabagong graphic design ng Smash 115 ngayong 2025 . So bali ngayon ay June 2025. So ayan, makikita natin iba na yung graphic design niya. Meron siyang decals dito na Smash and may mga line ng yellow. Pero yung design ng fairings natin is same pa rin naman sa previous model . So dito meron tayong branding ng Suzuki yung decals . And meron din siyang mga line dito ng yellow. So talagang napaka-sharp ng design ng side profile niya . And pagdating naman dito sa middle part niya, ayan, may mga lines din tayo dito na yellow tapos naging green dito sa bandang likod. And meron din siyang decals doon ng Smash . And nagustuhan ko rin yung paint niya na may glittering effect pa. So talagang napaka-premium. And dito nga mga tol, sa pinaka-headlight natin is halogen bulb pa rin yung ginamit dito . Ganun din sa mga turn signals natin, halogen bulb pa rin siya. So sana i-update na to ni Suzuki, gawin na siyang LED yung stock na ilaw niya para may upgrade naman kahit papano. So ayan yung pinaka-itsura ng front end natin, talagang napaka-sharp. Pagdating naman dito sa taillight natin, ang nagustuhan ko dito is integrated yung design . Very compact kasi kapag ganyan magkakasama na yung taillight at yung turn signals. So ang ginamit na ilaw dito is halogen bulb pa rin. Dito naman sa front suspension, syempre naka-telescopic fork tayo dito. Tapos sa brakes naman is drum brake and kita naman natin yung wheels niya, naka-spoke type tayo dito. Then sa gulong naman meron itong sukat na 7090 rim 17 and tube type pa rin ang ginamit na gulong dito. Obviously dahil naka-spoke type. And dito naman sa likod naka-dual shock absorber tayo sa rear suspension, tapos sa brakes is drum brake din yung ginamit. And ang sukat ng gulong natin dito is 80/90 rim 17 and syempre tube type din. And pagdating naman sa muffler design natin, nagustuhan ko siya, chrome finish yung heat guard natin. And dito naman sa pinakatapakan ng rider, so goma yung ginamit syempre para mas makapit. And metal naman yung pinaka-brake pedal natin dyan. So dito naman sa meter panel mga tol, so naka-analog pa rin yung design niya, same pa rin to sa mga previous model ng Smash. And ang makikita natin dito is yung mga basic info lang naman, yung tulad ng speedometer, odometer, and meron siyang fuel gauge, gear indicator, high and low beam light indicator, and yung turn signal light indicator. And sa mga button sa handlebar dito sa kanan, meron lang siyang electric push start . And dito naman sa kabila, meron tayong high and low beam, yung turn signals, busina, and yung choke niya. Seat design natin mga tol, so simple lang naman yung ginamit na cover dito, pero meron siyang grip kahit pa paano para hindi madulas. And pagdating naman sa ilalim ng upuan, meron tayong under seat compartment dito na pwede natin paglagyan ng mga small things tulad ng wallet, bag, basic tools, etc. And sa tabi nga nito is yung fuel tank natin na may sukat ng 4.5 liters fuel tank capacity. Usapang seat height naman mga tol, syempre very Pinoy friendly ang seat height nito . So meron itong sukat na 755mm, so hindi naman siya ganun kataasan, saktong-sakto lang yan. And pagdating sa ground clearance, meron siyang sukat na 153mm. And syempre hindi naman din to ganun kabigat dahil underbone lang, at 115cc yung makina is meron lang itong timbang na 91 kg. And para naman dun sa naka-mags is 91.7 kg. At pagdating nga mga tol sa makina, gumagamit ito ng 109.7cc to be exact air-cooled
single overhead cam, 2 valve, single cylinder carb type engine. Na kaya mag-produce ng 5.6 kW at 7,000 RPM at max torque na 9 Nm at 4,000 RPM. And para sa kanyang transmission, meron itong 4-speed semi-automatic transmission. So ibig sabihin mga tol, ang semi-automatic is meron siyang cambio pero wala siyang clutch lever. And pagdating nga sa fuel consumption mga tol, talagang napakasulit din ano. So kaya lang naman ito umabot hanggang 68 kilometers per liter. Kaya naman talagang napakaganda nitong pang daily use dahil sa tipid din kumonsumo ng gas. So bagay na bagay ito lalo na kung pumapasok kayo sa trabaho, delivery rider yung trabaho nyo o kaya pang service sa eskwelahan, talagang sulit na sulit. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa Suzuki Smash 115 carb type. Kaya sa mga interesado dyan, kung umabot kayo sa part ng video na to, pwede nyo ko i-PM sa Facebook page natin or call or text lang kayo dito sa number ko. Especially kung taga rito kayo sa Nueva Ecija. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag na mag-atubili pang mag-subscribe. At paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.